Um, Good afternoon, everyone. Kung saan ka man panig ng mundo, meron tayong pag-uusapan mga nangyayari kahapon. Ah, at ano nga ba yun? Tama, 12. 12 na ngayon. Mga pangyayari kaugnay kagahapon. Etong interview ni Tito Soto. Panoorin natin. Ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate. Kasi guys, meron kasing aligasyon na pinayagan puno ni Tito Sen yung mga NBI na arestuin na papasukin yung NBI sa Senado. With Osa. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being... Sinisisi kasi nila yan si Soto. Si Soto naman kasi, hindi nila alam yung kung papasok ba si Senator Bato. Di ba nga nagkaroon ng kudita dun sa loob? Sorpresa yon. Dahil 12 lang sila, hindi nila makukuha yung pwesto ni Tito Soto kung hindi papasok si Bato de la Rosa. Ang susi kasi dyan para makuha nila yung 13 votes, pumasok si Bato de la Rosa. Ayun kasi yung yun kasi yung paraan nila para magkaroon ng kudita. Na pumasok si Bato. Pero ang nangyari iba. Nagkaroon ng habulan sa Senado. Nagkaroon ng habulan. Ang sinasabi din kasi nila na hindi daw si Bato de la Rosa tine-prevent nila na mapunta sa session hall. Para daw hindi makaboto. Isi-serve lang naman yung warrant. Bakit tumakbo? Tuloy natin. Issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different... Paano ka nila i-inform? Ikalaban ka. Sapat si Loren. Dapat mabuksan yung ombudsman, baka naman. 24 billion ni yung penalty. 24 billion, malaking tulong yun. Ilang proyekto na mapapatayo nun. Ilang Bukana Bridge na rin mapapatayo nun. Diba? Bale, di ko lang alam kung ano ang mangyayari sa yung Blue Ribbon partial report kila Cheese, Joel, Jinggoy. Yan, di ba kasi dalawa na lang ang kailangan pumirma doon. Di ko na alam kung ano mangyayari kasi nagpalit na ng liderato. Ang sa akin lang naman, parang na yan, basura na. Absuelto na yan. Di na nila pag-uusapan yan, panigurado yan. Perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President.
I would not be remiss of anything. And definitely I will not be guilty of obstruction of justice. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he found he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, Kaya fake news yung sinasabi ng bagong Senate President ng mga DDS na wala doon na aresto sa Senado. Di wow. Kwento mo sa pagong. Ay, mali yan ako. Ang tawag doon? Mali yung orientation. Orientation ba tawag dito? Mali yung ano niya. Dapat basta, yun na eh. Tuloy na natin. Dito na eh. Isang upload lang tayo. ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo kung saan na pupunta usapan. Etong minority na ngayon na sila Tito Soto, meron silang ipinasang resolusyon kay Cayetano. Yung natawagin senador yun, wala naman yun eh. Kay Cayetano, meron silang na resolusyon, pinapasuko na si Bato. Pinapasuko. Pero, magaling yan si Cayetano, Bendalo yan eh. Huwag nyo sabihin sa akin hindi. Ito, panoorin nyo. Pwede umanong arestuhin si Senador Bato de la Rosa kahit pa nasa sesyon ang Senado. Ayon po yan sa ilang eksperto. Anila, mga mambabatas lang na may kasong hindi lalampas sa 6 na taong parusa ang may immunity. At nakatutok si Joseph Moro. Yung kay Bato de la Rosa kasi, crimes against humanity, ano yan, 6 years pataas yan, or lifetime sentence. Kasi nga, ang ano yun, nasa, RA 9851. Nasa RA 9851 yan. Ang pagkakalam ko kay hindi naman ako abogado eh. Nababasa ko lang. Tapos research. Yan. Pagkakaalam ko lang kay Bato, reclusion temporal. Yung sa kanya. 6 years pataas yun. Hindi siya kailangan kanlongin ng Senado. Hindi rin siya mambabatas. Run. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Run. Isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang naghihintay kay Senador Bato de la Rosa nang muling magpakita sa Senado. Wala na, hindi na ba tawag sa kanya? Ronald Takbo de la Rosa. Kahapon, pagbabalik na nauwi sa takbuhan at paglagay ng Ayan, yung sinasabi nilang ni-wrestling daw siya. Kaya siya nagkaroon ng sugat, nadapa po siya. Ito yan. Wala namang wrestlingan na nangyari. Hinabol lang siya, hinabol.
Ewan ko bakit inapon. Nagtatatakbo kasi, serve lang yung warrant eh. Ang Senado kay De La Rosa sa protective custody nito. Ang basehan, ang Senate Resolution number 44 na naglalahad Resolution lang yan eh. Hindi naman yan batas. Resolution lang yan. Mas maano talaga yung batas. Mas aangat talaga yung batas dyan kaysa sa mga resolution na yan. na dapat proteksyonan ng mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Mamaya babalikan natin yan. Babalikan natin yan. Inadapt ito noong Marso at pirmado ni Noy Senate President Tito Soto. Pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Atty. Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas. Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento. Pero ang resolution na yan, hindi ho niyan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. Sa ilalim ng konstitusyon may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. See, correct me. Ano kasi yan? Nababasa ko lang din naman sa mga post ng mga lawyer na hindi lawyer ng DDS kasi mga sablay yun. Pilit nilang yan. Pilit nilang hindi pag-uusapan yung mga ganyang mga artikulo, hindi nila pag-uusapan yan pagka-against sa kanila. Hindi nila pag-uusapan yan. Yanin nila yan. Lilihis sila sa usapin yan. Kahit yan yung fact na inilalabas. Kasi nga, ang mga DDS, hindi yan alam kasi ng mga lawyer na yan. Hindi nagre-research ang mga DDS. Hindi sila marunong mag-research. Kaya, ayun, nauuto lang sila. Tayo, may mga law student, nakikinig din ako sa mga law student, lalo na kay Coach Jarrett. Magaling yun. Law student yun. Magaling. At least, yun, estudyante, may mga resibong ipinapakita. Sa mga abogado na, tulad nila, Regal Oliva. POP. Gumaganon pa. Wala naman may pakita resibo. Tapasyo. Iba yung bundok. Hindi nila yung pag-uusapan. Against yan sa kanila. Kasi masusopla na naman sila eh. Buangson. Yun. Paliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng tatlong sangay ng gobyerno, lehislatura, ehekutibo at hudikatura. In fact, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador through impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that. Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang posibleng parusa sa kasong Yung kaso niya, yung kinasasangkutan niya, crimes against humanity. Co-perpetrator siya doon. crimes against humanity na kinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arestuhin. If the question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not immune from committing heinous crimes, grave offenses. Yun ang pwede. The language of the Constitution is clear. It's only limited to cases not punishable by not more than 6 years. Hindi ito ang unang beses na may ipinaparesong senador habang may sesyon ng Kongreso at may ilang senador na kusang sumuko na rin. Si Trillanes, si De Lima.
Tapos, meron pa yung matagal na si Enrile. Oh. Yung sinasabi ng bagong Senate President yan. Fake news yan. Di ba kayo? DDS lang naman mauuto niyan eh. Yung mga uto-uto naman talaga yung mga DDS na yun. Hindi marunong mag-research. Yan. Umaasa na lang kay Panatbay. Maharle ka, Hare Roque. Ayun, Hare Roque, bugado yun. Pero Polpol. Di ba? Sa huli, noong 1990, pinagbawalan ni Noy Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan, napawalang bisa ang impormasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Noy Senador Leila de Lima sa mga pulis sa labas ng kanyang tanggapan sa Senado matapos magpalipas ng gabi doon para sa kasong may kinalaman sa droga. Inakwit kalaunan si de Lima sa mga kaso niya. At noong 2018, sumuko rin sa loob ng Alam nyo kasi, yung dalawang yan, tanim intriga lang naman kasi yan eh. Ay, yung kay Trillanes man. Ito yung sa yung kudita. Yata yung kudita. Yung sa yung sa Makati ba yun? Yung ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Ibinasura kalaunan ng korte ang kaso niya. Sa kaso ngayon ni De La Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa senador, Hindi pwedeng kupkupin. Hindi kamukha ng isang embassy ito na wine-waive natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. This will be a tug of war between the executive and the legislature. sa ngayon dumulog na si De La Rosa sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Joseph Morong, Ano aasahan ni De La Rosa dyan? Ayun yung mga sabi ng DDS. Hindi pwedeng kailangan daw muna magkaroon ng desisyon ng Supreme Court dyan sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Hindi na po kailangan yan. Kasi nga, dati na pong merong desisyon ang Supreme Court dyan. Ano? Supreme Court yan ha. Ito yung Senator Francis Kiko N. Pangilinan versus alam ko na ito versus Cayetano. Ayan. Ito yan si Cayetano National Criminal Court Director. John Ross, Gloria. Hindi ito si, ito. Honorable Alan Peter Cayetano. Yan. You see? I-post nyo na lang to. Baka matalisod yung Supreme Court And bank. GR number 238875. Thank you, Coach Jared. Salamat sa info. Ang galing mong bata ka. Tayo sa decision. Decision to ng Supreme Court. Kaya ito din yung kaya hindi mapauwi-uwi si Tatay Digong. Ito. Withdrawing from the Rome statute does not discharge a state party from the obligation it has incurred as a member. Article 127 o Rome statute yan ha. Ang sabi dyan
a state party withdrawing from the Rome Statute must still comply this provision. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceeding whatever process has already initiated before the International Criminal Court oblige the state party to cooperate. Ligado pa rin tayo. May jurisdiction. Wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pero meron silang jurisdiction sa mga kasong isinampa nila nung tayo ay miyembro pa. Naintindihan? Hindi na kailangan ng TRO yan Supreme Court. Supreme Court decision yan, no? NGR number 238875. March 16, 2021. Ayaw pag-usapan to ng mga lawyer ng mga DDS. Kasi nga, topla sila dyan. Kaya hindi makabalik-balik si Tatay Digong nang dahil lang din dito. Ano ba yun? Nang dahil din dito, hindi makabalik-balik si Tatay Digong ng Pilipinas. Where? Where are you? Wow, nasa taas. Wala na ako. Hindi na makita. Wala na. Article 121. Ito. Ayan. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while it has as a party to the statute, including any financial obligation, blah, blah, blah. Basta, yan. Ano yung decision ng Supreme Court? Wala nang pagbabago yan. Hindi nila pwedeng baguhin yan. Anytime po, pwede nang lumipad si Senator Takbo de la Rosa. Sa ayaw at sa gusto nyo, lilipad at lilipad yan. Akala ko ba mahal nyo si Tatay Digong? Bakit ayaw nyo siya magkaroon ng kasama doon? Totoo. Akala ko ba mahal nyo si Tatay Digong? Bakit ayaw nyo payagan si Senator Bato na ilipad doon sa dahig? Hindi ba kayo naawa sa matanda? Boring na walang nakakausap doon. So, dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat. Gabi na rin kasi pahikab-hikab na. Ito na lang tatapusin. Pasubscribe na lang ng ating YouTube channel, Article PH, at ang ating Facebook page, Article PH lang din po. Dito ko na lang tatapusin at maraming salamat. Goodbye.